Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So sa video na to ay pag-uusapan natin itong panibagong hakbang na ginawa ni Vice President Sara Duterte at ito ay ang natural na pagbuo niya ng kanyang senatorial lineup para sa 2028 national election. So napanood naman natin yung balita na may apat na di umanong political personalities na ika nga ay kumakausap na sa kanya at nais mapabilang sa kanyang senatorial lineup. So hindi naman na ibinunyag ni VP Sara kung sino yung o kung sino-sino yung mga individual na lumapit sa kanya para ika nga maproteksyonan din niya yung mga tao na to, dahil syempre alam naman po natin na sa kasalukuyan ay binubugbog na ng batiko si VP Sara at natural lamang po yan dahil maaga nga po siyang nagdeklara ng kanyang kandidatura para sa 2028 national election o yung ika nga kagustuhan niya na ika nga mapabilang sa 2028 national election. So tanto ko na siguro mas maganda kung suriin natin hindi lang yung apat na individual na nakipag-usap sa kanya na posibleng sumali sa kanyang senatorial lineup, at syempre kailangan alamin din natin kung sino-sino yung mga ikanga posibleng mga politiko na to na maaaring ikanga sumama sa kanya sa 2028 national election, at baka dito sa mga ikanga huhulaan natin mahagip natin yung apat na yon. So ang pinaka magandang magagawa natin is alamin natin kung sino-sino yung mga senador na ikanga magwawakas ang termino sa 2028 national election, at natural alamin din natin kung sino-sino yung tapos na ikanga yung o wala nang hindi na makakatakbo para sa ikalawang termino niya bilang senador. So sinearch natin ito sa Google. Well, the best na mapagkukunan natin ng impormasyon ay yung mga nanalong senador doon sa 2022 midterm election, hindi ho ba senatorial election. So tingnan natin dito at meron na rin naman tayong ika nga point of reference ika nga. So ito tingnan natin kung sino yung mga elected senatorial noong 2022. So ang una nga po dito ay yung mga nanalo, hindi ba si Senador Robin Padilla, Senador Loren Legarda, Raffy Tulfo, Win Gatchalian, Francis Escudero, Mark Villar ng Nacionalista Party, si Senador Alan Peter Cayetano, si Juan Miguel Zubiri, si Joel Villanueva, Senador Joel Villanueva, Senador Gaby Ejercito, at Senador Risa Hontiveros, at si Senador Jinggoy Estrada. So dito sa mga nabanggit na ika nga mga senador na to, ang alam kong pwede pang tumakbo sa 2028 national election ay itong si Senador Robin Padilla, dahil first termer lamang po siya, hindi ba? Si Senador Loren Legarda, Senador Raffy Tulfo, alam ko si Win Gatchalian last punggol na siya pero baka magkamali din ako. Ganon din si Senador Francis Escudero, alam ko last term niya na to bilang senador, so kailangan niya magpahinga ng 3 taon, at sa 2031 kung wala man siyang plano sa 2028 national election ay sa 2031 na po natin siya makikita.
Ganon din si Senador Mark Villar. Yan, re-electionista yan, sigurado ako. Si Senador Alan Peter Cayetano, kung hindi ako nagkakamali, ay 2016, 2019, teka, 2019. Hindi ako sure ball dito kay Senador Alan Peter Cayetano. Kay Juan Miguel Zubiri, last term na yan. Ganon din si Senator Jovel Villanueva, alam ko, last term na yan. Si Senador JB Ejercito, alam ko, last term na rin yan. Risa Hontiveros, of course, last term na rin yan. Senador Jinggoy Estrada, kababalik-balik lang yan. So, most likely, ang mga nakikita kong ika nga maaaring sumama sa senatorial slate ni Vice President Sara Duterte ay itong si Senador Jinggoy Estrada. Yan. Si Senador ito, mga sigurado lang si Mark Villar, sigurado ako kay VP Sara yan. Basta ika nga nakatakbo ng maayos si VP Sara sa 2028 national election. Si Raffy Tulfo, alam ko tatakbong independent to, kaya malabo. At si Senador Robin Padilla, sigurado yan, tatakbo pa yan sa pagkasenador. So, ilan na to? Isa, Senador Robin Padilla, Mark Villar, at saka si Jinggoy Estrada. Yan yung mga nakikita ko na siguradong sasama sa ticket ni VP Sara. Ngayon, hindi lang tayo sure ball dito kay kay Raffy Tulfo, dahil alam naman po natin, hindi ba? Marami nagsasabi na sapula-saputi ito, pero alam ko, nag-declare na si Senador Raffy Tulfo na magiging independent siya sa 2028 as a second-termer senator. Ngayon, ito, nakita ko lang ito, nagulat ako. Hindi ba't sinabi ni VP Sara na siya ay ika nga ay may kinausap na posibleng maging running mate niya sa 2028 national election, at bigla kong nakita itong si Senador Francis Escudero. Ito naman inisip ko lang kasi unang-una kaya ako nasabing posibleng siya yung kinakausap. Unang-una, alam naman po natin na sa kasalukuyan ay binibenga siya ng administrasyon, hindi ho ba? At may posibilidad na makasuhan siya dito sa mga maanumalyang flood control projects na ngayon ay iniimbestigahan ng gobyerno. So kung pwede kong maidagdag ito sa mga posibleng pwedeng tumambal kay VP Sara, masasabi ko na si Senador Francis Escudero ay ika nga pwede rin, hindi ho ba? Pwede rin. Unang-una, ito ay isang abogado. Ikalawa, ito ay veterano na bilang isang politiko. At alam naman po natin na si Senador Francis Escudero o si Chis Escudero ay masugid na taga-suporta ng mga Duterte. So, baka lang baka ito yung kinakausap na ika nga maging running mate niya, isa sa mga posibleng maging running mate niya. Kaya medyo, kung mapapansin ninyo, wala masyado sa limelight
si Senador Chis Escudero. Kumbaga, nananahimik po siya. Maaaring ika nga nagpapalamig lamang ito at well, basta. Sa tingin ko, isa ito sa mga pinagpipilian. Maaring ang pinagpipilian o ang kinausap ni BP Sara, alin man siguro kay Mayor Magalong at dito kay Chis Escudero. Si Mayor Isko Moreno, pwede rin. Bagamat alam naman po natin na ika nga parang sinusuportahan si Mayor Isko Moreno ngayon ng administrasyon at siguro baka si Isko Moreno ay isa sa mga ika nga mamanukin ng administrasyon sa 2028 national election. Hindi lamang po natin alam kung senador ba o vice president, pero may posibilidad din na si Isko Moreno ay makatambal din ni BP Sara dahil alam naman natin na wala namang masamang tinapay si BP Sara o ang mga Duterte kay Isko Moreno at hindi ko pa yata nariringgan kahit minsan na tinulugsa ni Mayor Isko Moreno si BP Sara. Hindi ho ba? Ganon din kay BP Sara. Wala naman akong naririnig o napapanood na balita na ika nga binatikos ni BP Sara si Mayor Isko Moreno. So, siguro maidadagdag ko si Senador Chis Escudero dito sa mga maaaring kinakausap ni BP Sara na maging ka-running mate niya sa 2028 national election. So, si Chis Escudero, Isko Moreno, at Mayor Magalong. Yung tatlo na yan ang ika nga hinuhulaan ko na isa sa makakatambal ni BP Sara. Ngayon, pagdating naman dun sa mga senador, mga re-electionista, si Senador Robin Padilla, si Mark Villar, at tsaka sino nga uli yung isa? Visit. Inop ko kaagad. Si Jinggoy Estrada. Yan, sigurado na yan. Ngayon, yung apat na nakikipag-usap sa kanya, maaring isa dito sa itong tatlo na to, malamang yun. Pero kung hindi ito at may panibagong apat pa na mga posibleng kumandidato sa pagkasenador, ang nakikita kong nag-a-apply sa kanya na winnable. Siyempre, ang pipiliin ni BP Sara yung may pag-asang manalo. Hindi naman porke kilala kang ika nga die-hard supporter ng mga Duterte, Antimano, ikaw na kukunin. Siyempre, pag-iisipan din ni BP Sara yung ika nga kung gaano kalaki ang posibilidad mo na manalo. Sino ba ang naiisip natin na pwedeng ika nga tumambal sa kanya. Ang isa ko naiisip, si Mike Defensor. Si former representative, si former representative Mike Defensor. Hindi ho ba? Napakadalas po natin siya ngayon nakikita sa telebisyon. So, isa siya maaari doon sa nagpaparamdam kay BP Sara. Ikalawa, maaring si Panelo. Pwede rin siguro, hindi ho ba? Pwede rin. Ang isa din dyan ay si Sal Panelo. Meron na rin mga masugid na tagasunod yan kaya masasabi ko na malaki rin ang tsansa niya na manalo. Sino pa ba? Yung hindi masyadong nasasangkot sa kontrobersya, maaaring yung kapatid niya, di ba? Either si Pulong o si Baste.
Duterte ang tumakbo bilang senador, pero nakalalamang si Pulong. Di ho ba? Si Pulong Duterte. So, sino pa ba ang pwede? Medyo marami rin yung Wala lang akong maisip talaga na winnable o yung kilalang personality na pwedeng sumama sa kanya. Hindi naman pwedeng si Willie Rebillame, hindi ho ba? Alam naman natin ang inabot niya. So, nakalalamang sa hindi rin siya makipag-usap. Hindi naman pwedeng si Senadora Marcoleta dahil kapapanalo lang niya. So, hindi siya. Sino pa ba ang mga noted na kilalang politikong sumusuporta sa kanya? Loren Legarda? Hindi, parang kapapanalo lang ata ni Senador Loren Legarda, hindi ho ba? Basta't yung dalawan na yon, si Mike Defensor at saka si Sal Panelo, baka isa yon sa mga masama sa ticket. Di ba? Pero ang mahalaga dito is lahat ng hakbang ngayon ni BP Sara ipinaalam niya sa social media at sa mainstream media, katulad na nga lang nitong pagbuo ng kanyang senatorial lineup. At isang bentahin nito ay syempre may mga may mga politiko din na palihim na sumusuporta sa kanya at syempre ginagamit na rin niya itong opportunity na to para ipampain doon sa mga taong nagnanais o mga politiko na nagnanais na napipilitan lamang na tumulong sa administrasyon para siya ay madiin. So parang ginagamit din niya itong leverage, hindi ba? So alam naman natin na mangilan-ngilan pa lamang yung mga politiko, lalong-lalo na sa House of Representatives na hayagang sumusuporta kay BP Sara. May nagsasabi pa si dating former President Gloria Macapagal Arroyo ay maaari din kumandidatong senador. Pwede naman yun, legal pa rin ho yun. Pero who knows? Hindi ho ba? Pwede rin, hindi ho ba? Since parang tumutulong yata si former President Gloria Macapagal Arroyo para maihulma, para maiporma itong kandidatura ni BP Sara sa 2028 national election. So, kung susumahin natin, kung sasama natin yung dinagdag ko, nakaka-anim na senador na siya. Di ho ba? Nakaka-anim na senador na siya na alam niya na pwedeng sumama sa kanya. So, mayroon pa siyang 6. Napakaraming posibilidad ang pwedeng mangyari magmula ngayong mga panahon na to hanggang bago dumating ang filing of candidacy sa December, November ng 2027. Napakarami pa ang pwedeng madagdag dito. Ang pinag-uusapan na lang siguro natin ay sino ba talaga yung mas malaki ang tsansa. Pakatandaan po natin, hindi porke dumikit ka na sa mga Duterte ay nakakasiguro ka na ikaw ay mananalo. Siyempre, uurihin na rin ng mga botante, ng masa, ang mga kandidato, lalong-lalo na at dumadaan ngayon tayo sa proseso ng pag-iimbestiga sa mga politiko, sa mga malalaking politiko nasangkot dito sa mga korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno. So, isa yan sigurado sa mga tinitingnan din ni BP Sara kung itong nagpipresenta sa kanya o itong kanyang pipiliin ay noted na nasangkot dito sa mga korupsyon na to. So baka pagka alam niya na sangkot ka, baka hindi ka masama sa kanyang ticket. Hindi ho ba? Napakaraming factor bago makabuo ng senatorial lineup.
medyo mahirap ang proseso. Kaya itong ano na to, itong ginagawa ni BP Sara na to, magandang ano rin, magandang magandang pagkakataon para masuri niya yung kanyang mga mamanukin o makakasama sa kanyang senatorial lineup. Di ba? Baka malay natin, merong isang mga kilalang negosyante na mag-ambisyon na maging senador. Yan, di ba? Malalaman natin yan sa pagtatapos ng taon na to. Di ba? Yung mga hayagang susuporta kay BP Sara, maaari nating ikonsidera na maaaring gustong masama sa senatorial lineup ni BP Sara. So, dito ko muna tatapusin ang video na to at sa susunod ko pa pong mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.